Horror Stories by Forest Secrets. Alam mo ba kung bakit sa Japan may mga gusaling walang 13 palapag? Hindi dahil malas, kundi dahil may mga elevator na hindi na dapat sinasakyan. At isa na doon ang sinakyan ko. Taong 2018, nagtatrabaho ako bilang maintenance staff sa isang lumang gusali sa outskirt ng Osaka. Hindi siya pangkaraniwan. Abandonado na ito ng halos 10 taon. Subalit, nirenovate nila para gawing business complex ulit. Sa unang araw pa lang, may kakaiba na akong napansin. Hindi yung normal na tahimik, kundi yung tipo ng katahimikan na parang may nagmamasid sa iyo. Ang gusali ay may 12 palapag, pero sa elevator panel, may isang bata na kakaiba. Hindi siya nakalabel, wala ring ilaw, pero halatang madalas pinipindot yun. Huwag mong galawin yan, maintenance ka lang, hindi ghost hunter. Yan ang sabi ng supervisor kong si Tanaka. Tumawag siya sa akin para sabihin iyon, pero hindi ako natawa. Dahil nakita ko sa mukha niya, hindi siya nagbibiro. Ako ang naatasang mag-check ng elevator system. Sira daw kasi yung mga pagkakataon na kusa itong umaandar kahit walang sumasakay. Pagpasok ko nga sa elevator, ay amoy kalawang. At may faint na amoy na parang lumang dugo. Pinindot ko ang 5th floor. Umakyat ito ng normal, pero habang pababa ako, biglang nag-flicker ang ilaw. Pagkatapos ay huminto. Walang nakailaw na floor, wala sa panel. Biglang may narinig akong mahina, parang babae. Buksan mo. Mahinang bulong nito. Nanlamig ang buong katawan ko. Pinindot ko kaagad ang open button. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Madilim ang hallway at walang ilaw. Walang kahit anong signage. At ang pinaka nakakatakot, walang floor number. Hindi ito bahagi ng building. Sigurado ako. Sinara ko kaagad ang pinto. Pinindot ko lahat ng button. Pababa at pataas. Subalit wala pa rin. May nakita rin akong gumagalaw sa labas ng elevator. Sobrang dilim. Pero isang anino. Papunta sa pinto. Biglang may kumatok. Mabagal iyon. Pasok ako. Boses iyon ng isang babae, ngunit hindi normal. Parang may maraming boses na pinagsasabay-sabay at pinagsama-sama. Bigla akong sumigaw. Pinindot ko lahat ng button, paulit-ulit. Pagkatapos ay biglang bumukas ang pinto ng elevator, subalit walang tao. Pero may basang marka ng paa. Papasok iyon sa elevator. Mag-isa lang ako noon, subalit hindi na pala ako mag-isa. Hindi ko na dapat pinansin yun, pero sa curiosity ko, hindi ko napigilan. Binalikan ko ang elevator. Gabi na iyon, walang tao sa building. Tumingin ako sa panel, yung walang label na button. Biglang may ilaw. Hindi ko alam kung bakit. Pero pinindot ko pa rin. Naramdaman kong bumaba ang elevator. Hindi pataas. Hindi pababa sa basement. Mas madilim pa. Habang bumababa,
ay may narinig akong ingay. Parang maraming tao. Umiiyak, sumisigaw at nagmamakaawa. Bumukas bigla ang pinto at doon ko nakita, hindi ito floor. Isa itong malaking madilim na espasyo. Punong-puno ng mga tao, pero hindi sila normal. Nakatingin silang lahat sa akin, hindi sila gumagalaw at hindi rin kumukurap. At lahat sila ay may sugat sa leeg. Sumama ka sa amin. Sabay-sabay nilang sinabi. Bigla akong napaatras. Pinindot ko ang close, pero may isang kamay ang humarang sa pinto. Isang babae, mahabang buhok, basag ang leeg nito. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng nakakakilabot. Hindi ka na makakabalik. Biglang nag-blackout ang elevator. Nagising ako sa ground floor. Ginising ako ng mga kasamahan ko. Nawalan daw ako ng malay. Pero ang pinaka nakakakilabot ay may marka ng kamay sa leeg ko. At simula nga noon, tuwing sasakay ako ng elevator, minsan ay hindi ko pinipindot ang button. Kusa itong bumubukas at may maririnig akong bulong. Bumalik ka na. Pagkatapos nga ng insidenteng iyon, tinanggal ang elevator. Sinelyuhan ang shaft. Pero ayon sa mga bagong trabahador, sa tuwing gabi, may maririnig silang elevator na umaandar. At minsan pa, may bumubukas na pinto sa palapag na wala naman dapat pumunta roon. Kung sakaling makakita ka ng elevator na may button na walang panel, huwag mo itong pipindutin dahil may mga lugar na hindi para sa mga buhay na tulad natin. Kung sakaling napadpad ka sa isang lumang apartment sa Osaka at may nakita kang pinto na walang numero, huwag mo itong bubuksan dahil may mga kwento na hindi dapat naririnig. Lalo na kung ikaw mismo ang magiging kasunod. At ang mas nakakatakot, minsan, hindi ikaw ang magbubukas. Kung hindi, sila. Ako nga pala si Rafael. Taong 2011, nagtrabaho ako sa Osaka, Japan bilang isang factory worker. Typically OFW life. Trabaho, uwi, tulog. Pero dahil gipit, napilitan akong mag-rent ng murang apartment. Lumang building, amoy basa ang hallway. May bahagi pa ng kisame na parang may tumutulo pero wala namang tubig. At ang pinaka nakakakilabot, halos wala kang maririnig na tao. Sa unang gabi ko pa lang ay may napansin na ako. Sa hallway, may isang pinto na kakaiba. Wala itong numero, habang ang lahat ng unit may label. 101, 102, at 103. Yung isa ay blanco lang. Pero hindi lang yun. Ang doorknob nito ay luma na at parang may gasgas. Parang may kumakamot mula sa loob. Isang gabi, pauwi ako. 1:00 na ng madaling araw. Pagpasok ko sa hallway, may narinig akong katok. Huminto ako, pero walang tao. Naulit pa ito ng mas mabagal na. Hindi yun normal, hindi katok ng tao. Parang may mahina at parang may malakas. Parang may matagal nang nakatago doon o nakakulong. Kinabukasan ay tinanong ko ang caretaker. Matanda siyang Japanese. Tahimik siya at tiningnan lang niya ako.
At ang sinabi niya, Some doors are not for tenants. hindi ko na siya tinanong pang muli. Pero simula noon, lagi ko nang naririnig ang katok na yon. Hindi lang sa hallway. Minsan habang naliligo ako, may kumatok sa pader. At minsan habang natutulog ako, may bumubulong. Tasukete, tasukete, tasukete. Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay tulungan mo ako. Isang gabi ay nagising ako. Walang tunog, walang hangin, walang kahit anong maririnig. Pagtingin ko sa pinto ko, may anino sa ilalim. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang. Matagal at napansin ko ang anino. Hindi paa ang hugis. Parang nakabaliktad. Hindi ko na kinaya at lumabas na ako. Doon ko nakita, nakabukas na ang pintong walang numero. Sa loob, maliwanag, pero parang may mali sa pakiramdam. Parang hindi dapat tinitingnan. Pagpasok ko, biglang sumara ang pinto. At doon ko nakita, puro gasgas ang pader. Hindi lang isa. Parang may maraming tao na sabay-sabay na kumakamot palabas. Sa gitna, may babae na nakatayo. Nakatiklop ang ulo. Parang balina ang leeg nito. Dahan-dahan siyang gumalaw. Umikot ang ulo niya, pero hindi ang katawan. Diretso sa akin at bigla itong ngumisi. At doon ko nakita. Ang bibig niya punong-puno ng dugo. Parang may kinain. Tapos ay nagsalita siya. Too late. Biglang may humawak sa paa ko. Pagtingin ko sa baba, may mga kamay. Lumalabas yon mula sa sahig. Hinila ako pababa. At habang lumulubog ako, nakita ko ang loob ng sahig. Hindi ito lupa. Hindi ito semento. Mga katawan, mga tao, mga mata na nakabukas. Lahat ay nakatingin sa akin. Nagising na lang ako sa ospital. Subalit may mali. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. At ang mas nakakatakot, naririnig ko pa rin sila. Pero hindi na sa pader. Sa ulo ko na. At minsan, may bumubulong pa. Open it. Tinapos ko lang ang kontrata ko sa Japan at umuwi na nga ako ng Pilipinas. Nag-for good na ako at nagpatayo na lang ng maliit na negosyong bigasan. At ang sabi nga ng karamihan, mapanakit daw ang mga multo sa Japan. Kaya mag-iingat kayo kapag napadpad kayo doon. Hanggang ngayon po, kapag naaalala ko ang karanasan kong yun, ay kinikilabutan pa rin ako. Ang payo ko lang ay maging alerto kayo sa paligid at manalig sa may kapal. Dahil yon ang pinakamabisang pangontra ng masasamang elemento.